Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gio Espital at ako ay kasama ng Good Food Community. Magbabahagi ako ngayon sa inyo ng aking kaalaman kung paano magtanim at magpataba ng lupa. Simulan natin. So, welcome sa Grow Your Own Food for Health and Environment. Siyempre, para sa ating kalikasan at para sa ating kalusugan. Simulan natin sa ano ba ang klase ng mga lupa o types of soil. Meron tayong clay, yung maputik. Meron tayong loam, kung saan ay ito na yung matabang lupa. At meron tayong sand o mabuhangin na lupa. So sa aming garden, ang aming lupa ay syempre garden soil, compost, bokashi compost, at meron rin kaming compost. Mamaya malalaman nyo kung ano-ano yung bokashi compost at ano yung compost na ginagamit namin. So iyan yung makikita, yung nasa larawan, iyan yung aming lupa sa aming taniman. Paano ba maghalo ng lupa? Ang sabi o ang aming ginagawa ay 1 part each ng loam soil, o pag sinabing 1 part, ito ay pwede kayong gumamit ng balde at o anuman na inyong pang measure. So kami, loam soil, coconut husk o coconut coir, o kung wala namang hibla ng niyog, pwede ring rice hull o yung ipa ng palay. At syempre, vermicast, at pwede rin kayo magdagdag ng compost soil. Yan. So para dun sa paghahalo-halo ng mga lupa, kung ang inyong lupa ay maputik, magdagdag pa kayo ng 1 parte ng rice hull o ng ipa ng palay. At kung ang inyo naman lupa ay mabuhangin o sandy, magdagdag pa kayo ng 1 parte ng vermicast o ng compost para maging balanse ang pasok ng hangin at ang pagbaba ng lupa sa inyong taniman. Paano ba ang composting o yung paggawa ng sarili nyong lupa? Pwede kayong mag-bokashi. Ang bokashi composting ay isang paraan kung saan lahat ng kitchen waste o yung mga nabubulok na nanggagaling sa inyong kusina ay inilalagay sa isang bucket o lagayan na hindi sumisingaw o walang butas, kaya ito ay nababawasan o natatanggal yung amoy na mabaho. At ginagamitan din ito ng bokashi brand o ng isang activator para hindi ito bumaho, hindi langawin, ipisin o maka-attract ng mga peste. So, ano ba ang itsura ng isang bokashi composting nalalagayan? So, ito ang halimbawa ng bokashi bucket kung tawagin namin. Meron niyang gripo, meron rin siyang strainer o yung pangsala, at dapat ay yung takip ng bokashi bucket nyo ay saradong-sarado. Bakit? May strainer para maghiwalay ang tubig o yung katas ng
ng mga nabubulok at para makuha nyo rin sa gripo yung katas ng bokashi compost nyo dahil ito ay magagamit nyo rin upang pandilig sa halaman. Ito sa aking experience, ginagamit ko ito upang magpatamis ng mga bunga ng kamatis, mga prutas, at isa rin itong paraan upang mabawasan yung mga insekto na kumakain doon sa aking mga halaman dahil ito ay nagsisilbi na rin na para bang pestisidyo o pesticide doon sa halaman namin. Kaya marami siyang gamit. So ngayon, ang paggamit nito ay maglalagay ka lang ng iyong kitchen waste o yung mga nabubulok sa bucket hanggang sa ito ay mapuno. Kapag ito ay puno na, pwede mo na siyang buruhin o i-ferment ng 2 linggo. Kapag ito ay naburo na ng 2 linggo, pwede mo na siyang kuhain ang katas at maaari mo na siyang ibaon sa lupa katulad nitong nakikita nyo sa kanan na bahagi. So kapag binuro ito ng 2 linggo, makikita nyo pa rin na yun pa rin ang itsura ng mga inilagay nyo dun sa inyong bucket. So dahil hindi naman agad-agad ito matutunaw, pero ang maganda dito, maaga o mabilis ninyo siyang magagamit dahil magbibilang lang kayo ng 2 linggo pa upang ito ay mataniman na. So, kung makikita nyo sa kaliwang bahagi ng larawan, meron itong molds o amag na kulay puti. So, yung amag na kulay puti, iyan yung bacteria na good bacteria na lumalaban upang matanggal ang baho at mapataba pa yung composting. So ano yung mga pwedeng ilagay diyan sa bokashi bucket? Lahat ng nabubulok na galing sa kusina ay pwede nyo ilagay sa bokashi bucket. Ang hindi lang pwedeng ilagay ay plastic at mantika. Yun lang ang hindi nyo pwedeng ilagay sa bokashi bucket ninyo. Basta lahat na nabubulok, kahit papel yan, kahit tissue, pinagbalatan ng kung ano-ano na gulay at prutas, pwede nyong ilagay sa inyong bokashi bucket. Pagkatapos ng 2 linggo na nailagay nyo na siya sa lupa, maaari ninyong taniman ang inyong pinagbaunan ng bokashi waste. Yan. Sa juice naman, ang paggamit ng juice ay sa 1 litrong tubig, maaari nyong ihalo ang 2 hanggang 3 kutsarang bokashi juice at ito ay i-spray sa mga halaman. Yan, para ito ay mamulaklak at para ito ang mga prutas ay tumamis. Meron pang isang klase ng composting o pagbubulok o paggamit ng mga kitchen waste. Ito yung vermicomposting, ang paggamit ng mga bulate o yung African night crawlers. Meron tayong mga native o mga lokal na bulate, ngunit sa mga farm, ang ginagamit talaga nila ay yung ANC o yung African night crawlers dahil ito ay mabilis kumain, malakas kumain, tuloy-tuloy, dire-diretso. At magagamit agad yung kanilang dumi o yung kanilang pupu na pwede mong pampataba sa iyong mga halaman. So, paano ito ginagawa? Maaari kang gumamit ng balde o drum para sila ay alagaan.
At maaari ka rin gumamit ng garden bed para ito rin ay ng bed o vermi bed para ito ay padamihin. So paano ito ginagawa? Maglagay ka lang ng kaunting lupa sa bed at maglatag ka na ng kanilang pagkain. Ano ba yung mga pagkain nila? Ito yung mga nabubulok din ng mga gulay na galing sa inyong kitchen. Pero hindi kayo pwedeng maglagay ng mga maaasim, maanghang, at malalansang galing sa inyong kusina. Dahil ang mga bulate ay napakasensitibo na alagaan. Yan. Hindi ka rin pwedeng maglagay ng mga nabubulok na maaaring makagasgas sa kanilang mga balat. Kaya madalas ang inilalagay lang sa vermicomposting area ay yung mga talagang nabulok na mga materyales. At isa pa, maganda rin na ang nilalagay din nila sa vermicomposting area ay yung mga kung meron kayong makukuhaan ng dumi ng baka, kabayo, kalabaw, ay maganda rin itong ipakain sa mga vermi. At gusto rin nila yung mga hayop na kumakain ng damo lang. So, yung mga dumi nun, yung mga hayop na kumakain ng damo, gustong-gusto rin ng mga vermi o ng mga bulate. So, ayan. Sa vermi naman o sa pag-aalaga ng bulate, kailangan mong mag-intay ng 3 buwan upang 30 araw upang maka-harvest ka ng yung vermicast o yung dumi o pupo ng mga bulate. So, sa kanila naman, kapag hindi mo sila napakain ng maayos, maghahanap sila ng kakainin at aalis sila sa kanilang tulugan o sa kanilang bahay. At maaari din na hindi sila manganak o mag-reproduce. Ang bulate naman ay sobrang bilis na manganak. So, sa bulate, ako sa experience ko sa bulate, makalipas ng 3 linggo, nagta-times 2 o nadodoble yung mga bulate na inaalagaan ko. Kaya maganda rin silang alagaan. Pero meron lang mga kailangan o hindi dapat na ipakain sa kanila dahil sila ay mamamatay o sila ay magkakasakit o aalis dun sa tinitirhan nila o yun sa inayos mo o ginawa mong bahay ng mga bulate. Yan. At yung huli, yung ginagawa rin namin ay yung traditional na compost o yung compost pile, yung magbaon ka lang dyan o maglagay ka lang na maglagay ng mga nabubulok na materyales. At dito naman, nag-iintay kami ng 1 buwan o hanggang 2 buwan, depende sa inilalagay namin. Ngayon kasi, ayan, yung sa nakikita nyo larawan, ang nilalagay lang namin dyan ay mga balat ng gulay at yung mga pinagtabasan ng gulay na nakukuha namin sa malapit na talipapa sa amin. Upang hindi ito bumaho, tinatakpan namin siya ng kaunting lupa sa ibabaw. At pagkatapos noon ay didiligan namin at mag-iintay kami ng 2 buwan upang kami ay maka-harvest. Yan. So, mas matagal na pag-iintay
mas maitim na lupa o ang inyong maha-harvest. Yan. Ang sa compost pile naman, kailangan siyang baliktarin kada 2 linggo upang makahinga o upang maging maayos yung hangin sa loob ng compost pile. Kung kayo naman ay magbabaon ng mga compost ninyo, yung kung tawagin naman ay compost pit, kailangan nyo namang intayin ng hanggang 6 na buwan, 3 hanggang 6 na buwan ang inyong compost para ito ay magamit. Dahil medyo mas matagal mabulok ang mga gulay o yung mga pinagtabasan ng gulay sa compost pit. Sa compost pile, upang hindi kalaykayin o hukayin ng mga ligaw na mga aso at mga pusa, ang ginagawa namin ay hindi kami naglalagay ng mga nabulok o napanis na pagkain. Hindi rin kami naglalagay ng mga hasang ng isda o buto ng manok o ng baboy. Ang nilalagay lang namin dyan ay purong mga gulay lang upang hindi ito kalaykayin o hukayin ng mga hayop. Yan. So, susunod naman ay ang pagpili ng ating mga tataniman dahil ngayon alam niyo na kung paano magpadami o mamili kung anong paraan ng inyong pagpapadami ng lupa. Ngayon, kung may lupa na tayo, ano naman yung pwede nating pagtaniman? So, meron ding iba't ibang klase. Meron mga nabibili na plastic at clay o yung paso na pwede nyong pagtaniman. Iba-iba rin ang sukat niyan. Pwede rin tayong mag-reuse o gamitin ulit yung mga itatapon na sana ng mga gamit o bagay katulad ng PET bottles. Kung makikita ninyo, yan ay binuksan at hiniwa upang pagtaniman at binutas din upang taniman. Kung meron naman mga bata o mga umiinom ng gatas na bata sa inyong lugar, maaari nyo ring gamitin itong mga lata para pagtaniman. Kaya maraming paraan na pagtatanim at maraming pwedeng gawin. Ito, sako yung gamit naman namin para sa mga ube, uraro, yan, mga luya at mga luyang dilaw. Yan. So kung meron naman kayong makukuha ng mga paint buckets o ito yung mga parang mga pinaglagyan ng pintura na malalaki, okay din yan. Maganda rin yan na lagayan. Basta lagyan nyo lang ng butas sa paligid at sa ilalim upang makahinga ng mabuti yung lupa. At kung gusto nyo naman ng magtanim ng mga prutas, ayan, drum. Pwede kayong gumamit ng hinati na drum upang gamitin sa mga malalaking mga halaman o puno na inyong itatanim. Meron rin, kung medyo malaki-laki yung inyong espasyo o malaki-laki yung inyong pinagtataniman, hindi nyo kailangan ng mga container, meron ring garden bed. So, ang garden bed ay yung nakahiga na taniman. So, ito sana ang inyong garden bed ay mahukay ng mga 1 foot o malalim. Ang lalim niya ay 1 foot. So, tapos ang kanyang posisyon
lagi niyong isipin na hilaga at silangan or north to south ang kanyang orientation o ang kanyang pagkakahiga. Bakit north to south? Dahil importante na tamaan ng ah, ng araw ang mga halaman na pantay-pantay para hindi tumatago yung ibang halaman sa anino ng ibang halaman para rin pantay-pantay ang kanilang paglago o paglaki. Yan, importante yun. Ngayon naman, pumili tayo kung ano yung mga binhi o buto na ating gagamitin. So ano ba yung ano-ano ang mga klase ng buto? Meron tayong tinatawag na OPV o yung Open Pollinated Variety. Ito yung pinopollinate ng mga bubuyog, mga paru-paro at mga langgam o ito yung nagbibigay na pwede mong ulit-ulitin na seeds. So ito yung mga tulad ng upo, yan, may mga open pollinated, may mga open pollinated na okra, yan. Makikita nyo naman sa doon sa kanyang pakete na nakalagay na OPV. So, ang isa pa ay heirloom. Ito naman yung mga buto o mga binhi na pinasa-pasa na sa atin galing pa sa mga kanununuan at mga noong unang panahon pa ay gamit na nila ang binhi na ito. Ang huli naman ay yung hybrid o yung F1 hybrid na binhi. Ito naman ay mga halaman na o mga gulay na kumbaga ay pinag-combine o pinagsama yung mga magagandang binhi o magagandang variety ng gulay upang makabuo ng isang mas malakas na gulay o tanim. Ginagamit ang mga hybrid upang maka-cope o maka-adapt doon sa kung ano yung panahon. So meron tayong mga iba't ibang klase ng kamatis, meron tayong iba't ibang klase ng talong, kalabasa. Bakit meron iba't ibang klase? Dahil merong panahon na ito ay itatanim. So merong mga hybrid o mga F1 na kamatis na kailangan na maaari mo o pwede mong itanim ng tag-ulan. May mga talong na maaari o pwede mong itanim ng tag-init. Ganon. So, yun naman yung hybrid at F1. Meron pang isa na hindi ko na inilagay dito. Ito yung GMO o yung genetically modified organism. So, ito naman ay ginagamitan na ng laboratorio upang baguhin yung karakteristik o yung buhay nung binhi. Ngayon, ang hindi lang maganda sa kanya ay nagiging kumbaga gusto niya o
nakadepende siya sa mga chemical na pampataba, chemical na pampabunga, at yun yung ayaw natin o sana ay iwasan natin yung paggamit ng chemical sa pagtatanim upang syempre masigurado natin na ang ating mga kinakain ay malusog din at nakakapagbigay ng nutrisyon sa atin. Yan. So maaari ba akong mag-regrow o kumuha ng mga buto o ng magtanim muli mula sa aking kusina? Pwedeng-pwede, lalo na yung mga kamatis, sili, bell pepper o yung siling pari. Yan, maaari niyo yung gamitin o itanim ulit o gamitin yung buto. Sa mga mga talbos naman, yan, katulad yan, yung talbos ng kamote, kangkong, alugbati, yan, tanglad, yan, mga pwede nyong gamitin ulit yan, talinum, pwede nyong gamitin ulit yung tangkay ng mga yan upang inyong maitanim ulit. Sa okra, kapag ang okra ay kulay green, hindi ito pwedeng itanim ulit o kuhain ang buto. Ang talong din, ganun din, pinipitas ang talong at okra nang sila ay mura o bata pa. Kaya hindi mo rin pwedeng itanim yung buto. Kailangan sa kanila naman, kailangan mo ay intayin na sila ay gumulang o kumbaga magkulay kayo manggi o mag-brown yung kanilang bunga upang ito ay magamit muli. Yan. So yun yung mga halimbawa ng mga gulay na pwede mong itanim ulit o paramihin. Yan. Ano ba yung mga gamit na kailangan natin sa ating adventure na pagtanim? So, trowel, ayan, water sprinkler, hand shear, saka weeder. Yan yung mga kailangan mo pang bilhin. Pero bakit ka bibili kung meron ka naman sa inyong bahay? So, meron tayong mga alternatibo na mura at hindi mo kailangan gumastos. Kung meron kang lumang siyanse, kung meron kang yan, timba at tabo, pwede na rin yan. Gunting at ayan, stick. Stick na para pantusok-tusok doon sa lupa sa pagtatanim. Hindi mo na kailangan bumili o gumastos para dito sa gagawin na pagtatanim. Ano-ano ba yung mga halaman na magandang itanim sa container kung wala akong espasyo? Ito yung mga leafy o mga dahon, pwede mo ilagay sa pet bottle, yung mga 1.5. Hearty o yung mga may mga fruits katulad ng kamatis, talong, okra, sili. Yan, medyo mas malaking lagayan na, mga 6 to 8 liters na water bottle. Vines, ito yung mga gumagapang. Ito medyo kailangan mo ng mga malalaki na lagayan tulad ng yung paint bucket o yung lagayan ng pintura. Kailangan mo syempre linisin muna. Lahat yan kailangan linisin bago taniman. Tapos yung herbs, o ito yung mga pampalasa, pwede mong ilagay sa
pet bottles, yung mga may liit lang na pet bottles. Oh. Yan, seedling. So kapag ako ay nagtanim na ng binhi o ng buto, so, kailan at paano ko malalaman kung ito ay tutubo na? So sa mga dahon, 2 linggo o mahigit ay makakakita ka na ng apat na dahon. Sa mga nagbubunga naman ay 2 hanggang 4 na linggo ay makakakita ka na ng 5 hanggang 6 na dahon. Yan. Pero kailangan rin tong ilagay sa mas malaking lagayan. Tapos, tandaan ninyo na kailangan laging mayroong label o pangalanan lahat ng tinatanim na buto. Bakit? Para hindi makalimutan kung ano yung itinanim. At lagyan rin ng petsa. Yan. So, kapag meron ka ng sumibol na buto, pwede ka nang maglipat ng iyong binhi. At tandaan ninyo na bago maglipat, diligan muna bago ilipat at pagkatapos ilipat. Kung maglilipat naman ng mga binhi, dapat gawin ito mga 4:00 ng hapon hanggang 6:00 ng hapon upang hindi mainitan ang inyong binhi. Tapos, pagkatapos na ito ay mailipat, diligan ito ng organic fertilizer o pampataba ng lupa isang beses kada linggo. Yan. Kung kayo naman ay magtatanim o maglilipat ng inyong mga seedlings o mga binhi sa inyong bed o yung planting bed, ang leafy o yung mga madahon o yung dahon tulad ng petsa, mustasa, 6 inches to 10 inches ang layo dapat. Kapag nagbubunga naman o hearty, 18 inches to 24 inches ang layo niya. Dahil importante na nakakagalaw o nakakalayo yung mga ugat ng inyong itinatanim. Dahil sa ugat din sila kukuha ng mga nutrisyon at pagkain upang ikaw ay maka-harvest din ng magandang ani. Yan. So, paano ba papatabain ang inyong halaman at ang inyong lupa? So, una muna, tignan natin na kung gaano ba kadaming araw ang kailangan ng aking tanim. So, sa mga madahon o leafy, 3 oras hanggang 4 na oras yung sa umaga na maarawan siya ay maaari na. Sa mga nagbubunga naman, 6 hanggang 8 oras kada araw. Sa mga gumagapang, pareho rin ng mga namumunga, 6 hanggang 8. Sa mga herbs o yung mga pampalasa, 3 to 4 o 3 hanggang 4 na oras lang din na morning sun na sa umaga. Dahil pagdating na ng tanghali, sobrang mainit na o baka nakakasunog na yung araw. Yan. Paano naman ang paggawa ng liquid fertilizer o liquid organic fertilizer? So, meron tayong iba't ibang klase ng liquid organic fertilizer. Yung fermented fruit juice, ito yung mga
mga prutas na sobrang hinog na hindi na maaaring kainin, pwede mong gawing fertilizer or organic fertilizer. Fermented plant juice, ito naman yung iba't ibang klase ng dahon na iyong buburuhin din yung ferment. At meron rin tayong fish amino acid. Ang fish amino acid ay galing naman sa mga hasang ng isda, ulo ng isda, mga bituka, yan. At yung bokashi juice, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, na galing sa bokashi bucket, yung bokashi juice. So, ang paggamit nito, maglagay lang ng dalawang kutsara sa 1 litrong tubig. At i-spray o magdilig kada 1 linggo tuwing 4 a.m. hanggang 8 a.m. at 4 p.m. hanggang 8 p.m. Bakit alas 4 hanggang alas 8? Pareho. Dahil ito yung oras na bukas yung kanilang stomata. Dito sila kumakain. Dahil paglagpas ng alas 8, sila naman ay nagpapahinga na at kung tawagin ay photosynthesis o kumakain na gamit ang araw o yung init na ng araw yung kanilang tinitikman o kinakain. At ang pag-i-spray o pagdidilig nito ay sa ibabaw na dahon, sa ilalim ng dahon at sa palibot na lupa. Ito naman ang isang example ng insect repellent o yung pantaboy ng mga insekto. So pwede kayong halo ng kalahating kilong bawang, kalahating kilong luya, kalahating kilong sili, at 2 litrong lambanog. At ang kailangan nyo lang gawin ay iburuhin siya ng 3 araw. At maaari nyo na itong ihalo sa tubig. Huwag nyong iinumin dahil ito ay para sa mga insekto. Yan. Mulching naman, ito yung paglalagay ng mga natuyong dahon o mga pantakip dun sa lupa upang hindi makawala o lumabas yung tubig o mag-retain o mag-ipon pa ng tubig dahil yung ating bed ay kailangan na moist o malamig. Yan. Ang pag-harvest naman o ang pag-ani kapag leafy sa umaga, maganda siyang anihin. Kapag prutas, sa umaga din. Kapag mga tuber o yung mga kamote, mga gabi, yan, mga ube, dapat sa hapon na siya inaani. Pero, ito ay kapag maramihan ang iyong tanim. Pero kung ito ay para sa iyo lang at sa pang-araw-araw, maaaring kang mag-harvest sa anytime na kailangan mo. Maaari kang mag-ani kapag ikaw ay magluluto na, kapag merong kapitbahay na nanghihingi, o kung merong bibili ng iyong mga tanim. Yan. So, yan, seed saving, alam ko ay ibabahagi naman ito ng isa pa nating kasama, yung tatago o ng mga binhi. Yan. Pero ito lang, din ang sasabihin ko, pumili kayo ng mga seeds o mga buto galing sa mga
mga halaman na maganda ang o malusog o malakas ang resistensya. Yun lang. Maraming salamat at sana ay meron kayong natutunan sa araw na ito.